Ito po ang magiging topic natin for today. BBM, hinihingi ang suporta ng mga komunista at pinklawan. Kaway-kaway sa mga desperado dyan. Lahat kakainin ng suka, magawa lang ang karapat-dapat. Sa bagay, imbis na makulong ka, di ba? Imbis na mawala ka sa power, syempre, kaway-kaway na rin doon sa ating mga kababayan na mga uto-uto. Susunod din naman kay Bongbong. Yan ay i-discuss natin mamaya kung bakit. Ha? Yung nakikita po natin ngayon, warning po, pinasukan na po ng mga Trojan horse. Mamaya pag-usapan natin. Pangalawa, tutasin. Ay, sino ba yung tutasin na yan? Biniko ni Cayetano. Yari. Sino ba? Pakilagay nyo lang agad dyan. Sino ba itong tutasin na to? Lagay nyo dyan sa comment section. Pangatlo, Kiko Barsaga at ang malalaswang pictures. Kalat na. Ay, nako. Gusto nyo makita yung malalaswang pictures? Mamaya. Alam nyo na, mga, pag, silipan dito, ganyan ang mga gawain ng mga Pilipino, okay? Ang mga magnanakaw pala, hindi lang mga Pilipino, mga magnanakaw. Okay, hindi na po natin pagtatagalin, pero bago tayo magsimula, ulit, yung aking paalala, pagpasok pa lang, sana i-like nyo po agad itong video na ito. At huwag pong kakalimutan, doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na ito, pakicheck po. Baka pwede pong konting lambing, mag-subscribe po kayo dito sa channel. Coach Oli po o Coach Oli News PH. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto po, simulan po natin sa pinaka-weak na presidente. Ay, pinakamatalinong presidente. Pasok, Bongbong Marcos. Palaman ninyo yung sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo Ano ba? Nagkakandabulol ka na eh. Sige. sinaktan. Kung paano kayo ninakawan nitong Ay, sino? Una pa lang. Kung paano kayo sinaktan. Paano kayo ninakawan. Marcos, may kasabihan. Ang adik kamag-anak ng magnanakaw. Bakit? Coach naman, ano naman kinalaman ng magnanakaw sa adik? Siyempre, pag adik ka, napupilitan ka magnakaw para masustain mo yung iyong kaadik, yung kababalaghan, di ba? Teka muna ha. Meron siya sinasabi, ito si Bongbong Marcos, suportado, di umano ni Bongbong Marcos ang mga rally. mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Yun. Okay? Gawin nyo lahat. Sigawan ninyo. Basta, keep it peaceful. Kasi pag hindi peaceful, Kasi pagka hindi na peaceful, ay mahirap na yan. The police will have to do its duty to maintain peace and order. ayan, tama naman yan. Tayo'y nananawagan na mag-aklas na ang Pilipino. Kahit dito sa Pilipinas at kahit sa mga OFW, kahit sa ibang bansa, tayo po ay mag-aklas, magtulong-tulong na po tayo. Tama yung sinasabi ni Bongbong Marcos. Ang problema sa sinasabi nitong Marcos na ito, nililigtas yung sarili. Yang mga magnanakaw na yan, Marcos, damay ka, hindi po pwedeng hindi ka damay dito. Pag lahat nanagot, except ikaw, lokohang investigasyon po yan. Imposibleng hindi ka involved dito. Ikaw ang pumirma eh. May insertions. Kaya nga napasukan ng katakot-takot na pondo yung DPWH kasi may insertion. Yun ang sinasabi natin, wag mo iligtas sarili mo. Ito style niya. Gawin nyo. Okay? Ito po yung patunay na sinasabi ko. Matagal na po na talaga merong hidwaan na talaga si Bongbong Marcos at si Tamba. So nangunguna na si Marcos. We will take this as in an offensive way. Sige, mag-rally kayo. Sigawan niyo yung magnanakaw na yon. So anong ibig niya sabihin doon? Read between the lines. Sila magnanakaw. Mag-rally kayo. Laban sa kanila. Sigawan niyo sila. Pero siya hindi. Ibig niya sabihin, naglilinis ng bangko ito. So okay yan. Basta gawin niyo peaceful. Pero, pag madadamay na si Marcos,
Gasinong magpalagay sila diyan ng manggugulo. 'Di ba? So pag nanggulo, dahil ang pinupunto na ay Marcos, siya na ang tinutumbok ng rally, may manggugulo na diyan. So ano sabi niya? Huwag lang manggugulo kasi papasok ang mga pulis. Style po nila 'yan. Yan po ang kanilang script. So pag pumasok sila, hindi po pwede ang rallying against Marcos. Against Tamba lang. Idamay nyo pati si PRRD, basta ako hindi. Yan po ang ibig sabihin yan. At kaya nga sinasabi nila, ang script nito si Bongbong Marcos, magkagulo-gulo tayo. Kaya ako, in a way, hindi ako natutuwa doon sa ibang rally na kinabibilangan ng mga pinklawan tsaka mga komunista. Allergic ako. Sa totoo lang, allergic ako doon sa mga malalaking placard. Komunistang-komunista ang datingan, ha? Eh, aking opinion lang yan. Ang lalaki ng placard, tapos ang sisisihin si Duterte, tapos sisigaw ng Maki, baka, wag mata. Naku, halatang halata. So, yan ang style niyan. Akala mo concern si Marcos sa mga nagnanakaw? Hindi. Yung statement niyang yan ay patama para ipasa ang sisi lahat sa iba pero iligtas ang sarili. Yan po yan. But to show that you are enraged, to show that you are angry, to show that you are disappointed, to show that you want justice, to show that you want fairness, what's wrong with that? Diba? Ito papatunayan ko sa inyo, ha, na iba ang plano ni Marcos. Let's remember this. Pag si Marcos, lagi ko sinasabi yan. Actually, bago pa sabihin ni Baste, sinasabi ko na po ito sa SMNI. Hindi po tayo nagmamagaling, pero ang punto ko, consistent ako. Sinasabi ko yan dati pa, at yan talaga ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Kung gusto nyong malaman kung ano ang plano ni Bongbong Marcos, baligtarin ninyo. Baligtarin ninyo. Kasi yan ang nangyayari. Ayaw niya ng EDCA, pinapasok ang EDCA. Ayaw niyang pumasok ang ICC, pinakidnap si PRRD. Ayaw niya ng impeachment, yung anak niya kauna-unahan pumirma sa impeachment. Ganyan po kaloko-loko tong tao na ito. Ganyan po kasinungaling tong tao na to. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang sinungaling kamag-anak ng magnanakaw. Parehas yan. Huwag kayong magtitiwala dyan. So, ang gusto niya, ang pinapalabas niya, gusto niya ng rally. Suportado niya yan. Ayaw niya yan. Ayaw niya. Naalala nyo? Nung nagsasalita si Diskaya, okay sa kanila. Okay. Pero nung nagsalita na si Diskaya, na tinumbok na ang Congress at tatamaan na siya, anong ginawa niya? Pinapalitan niya ang Senate President, pinalit niya si Tutasin. Diba? Kasi kabaligtaran. Ayaw niya ng rally. Okay sa kanya ang rally kung ang babanatan lang si Tamba. But definitely, posibleng may overflow yung tao. Yung galit sa kanya. Kasama siya. Ito, papatunayan ko sa inyo. Ito plano ni Bongbong Marcos. Ito, tingnan nyo po. Tingnan po natin yung statement ni Auntie Claire. Castro, sinabing gustong patalsikin ni BP Sara si PBBM para maging para maging pangulo ito. Ayan. Alam nyo, itong sinasabi nito ni Claire, ito po ay mind conditioning. Inuuto po niyan nila dito, ang komunista at dilaw. Alam nyo kung bakit? May nagtanong sa akin, Coach Oli, anong sa tingin mo? Mapapauwi ba si PRRD? Ang sagot ko, sana, pero mukhang malabo. Bakit? Kasi si PRRD ay pain ni Bongbong Marcos sa mga makakaliwa
sa mga komunista at sa Pinklawan. Pag pinayagan niyang umuwi si PRRD, malakas na ang DDS, magagalit pa sa kanya ang komunista, baka kaliwa, at ang Pinklawan. Kaya hostage doon para kampihan siya ng dilaw. Nagigets nyo? Kasi kaya binobola ni Bongbong Marcos yung mga Pinklawan at yung Pinklawan ay kumakampi kay Bongbong Marcos. Kasi they have the common enemy at hindi nila kaya si BP Sara ng solo. Alam nila yan. Kaya ito si Claire ay parang tinatawag na bobo kayo. Bobo ang mga Pilipino, bobo ang mga NPA, bobo ang mga komunista, bobo ang mga Pinklawan. Kasi minamind conditioning. Ibig sabihin nito, i-connect ko dun sa sinabi ni Bongbong Marcos na rally. Pabor siya sa rally. Teka, namatay ah. Balik tayo. Pabor si Bongbong sa rally, pero yung rally ninyo, i-focus ninyo sa mga congressman. I-focus ninyo doon sa mga taga-DPWH. I-focus nyo doon sa magnanakaw di umano ng kaban ng bayan. Pero wag sa akin. Kasi pag ako napatalsik, makinig kayo dito, Pinklawan. Yan ang sabi ni Marcos. Pag ako napatalsik, uupo si Sara. Mas malaking problema. Ako, nauuto nyo pa eh. Ako, palalagpasin ko yung mga komunista. Pwede tayo Ang Duterte, alam nyo yan. Straight yan. Ayaw niya ng komunista kahit anong mangyari. Kaya nga, ganun din ginawa kay Pastor Kibuloy, di ba? Pareha silang ayaw sa komunista. Nauunawaan po. Itong statement ni Claire, matindi po yan. Talagang lantarang panguututo. So kayo lahat nang ayaw nyong maupo si BP Sara, ang rally nyo, i-focus nyo kay Tambalang. Huwag nyo ako idamay. Nagigets? Ganyan po ka-opportunista tong mga to. Pinupokus nila eh. Diba? Kaya kita mo, nagmamando tong mga Pinklawan sa rally. Hindi naman nila, ilan na lang ba Pinklawan? Sa totoo, inodoro na nga yan. Di ba? Pero nagkakampihan sila. Maging matalino po tayo. Basta tayo DDS, diretso lang, wag tayong papapasok sa mga Trojan horse. Tatandaan po natin, in reality, we have the numbers. So let's pick our battles. Wag tayong papayag na ang mananagot dito Diskaya lang. Wag tayong papayag ang mananagot dito ay ang mga kontraktor lang. Huwag tayong papayag ang mananagot dito, DPWH lang. Ni huwag tayong pumayag na ang mananagot dito si Tamba o si Saldico lang. Kasama ang Pangulo dyan. Nakikita nyo na kung paanong lokohan. Ang baha nasa Maynila, isisisi sa Davao. Kulang na lang, may nabuntis sa Maynila, isisi sa Davao. Di ba? Yun na lang ang kulang. Pumutok ang Taal Volcano, kasalanan ng Davao. Ganyan sila. Why? Kasi po pinapairal ng pink yung hatred. Diyan nila na ma-manipulate ang komunista, Pinklawan. Maliwanag? Ingat po tayo. Ito po, tingnan natin. Pakinggan po natin itong si Cayetano at iko-connecta natin lahat ng pagiging oportunista ng gobyernong ito.
controlled po nila lahat eh. Pakinggan natin to si Cayetano. I agree with you, Mr. Senate President. Dapat hindi balat sibu, dapat hindi tinatamaan. Nabanggit nyo, devious, ibig sabihin makademonyo, yung plot na magkakaroon ng bagong Senate President. Unang-una, ang nagbanggit na mag-ingat sa coup ay kasama nyo sa majority nung Thursday dito. Ayan. Eto, una, huwag kayong magbabanggit ng devious o makademonyo. Ha? 2000. Yung nagpa-plot ng kudita. Excuse me po. Ginawa nyo rin yan kay Chis Escudero, di ba? Tama o tama-tama? Di makademonyo rin kayo. At po pwede po yun. Kasi basta may numero ka, basta aabot na 30 ng boto, pwedeng palitan ang Senate President. Tapos yung chismis na magkakaroon ng kudita at si Cayetano ang iuupo, kanino ba galing yun? Di ba kay sino to? Si Daser? Ay, si Daser. Ano pangalan nito? Bakit ba Daser? Si Lacson. Ano pumapasok sa utak ko? Ba't napunta ron? Si Lacson. Si Lacson po ang ano nun. Siya nagpakalat nun. Tas isisisi sa minority. Anong tawag doon? Sige nga, pakilagay dyan sa comment section. Anong tawag doon? Hindi kami sa minority. Hindi minority yung nagpakalat nun. Si Lacson. Pangalawa, 2007 pa ako nandito sa Senado. Wala pa akong nakitang minority dito na ayaw maging majority. Ayun. Kaya yung iba, madaling isway. Dito ka, may iwan ka dyan, minority ka. Kaya ito naman, sila Bilyar, wala ding mga yagballs. Wala kayo talagang tayo, mga Bilyar. Aalis na ako rito sa bahay namin. Hindi. Ano to eh? Kasi ano to eh? Proyekto nila. Subdivision. Basta yon. Wala kayong mga yagballs. Diba? Para lang mapunta kayo sa ano. Yung mga pumirma dyan. Di ba iba alam na natin yun. Pero yung mga dyan. Si Coco Pimentel, tuwan-tuwa sa magiging minority, pero gusto niya maging majority at gusto niya maging Senate President. Sa 24 sa atin dito, baka si Lito Lapid lang ang ayaw maging Senate President. Ayun. Si Lito Lapid, ang ano nito, ang motto nito si Lito Lapid, less talk, less mistake. Akalain mo yun, taas ang kamay ng bumoto kay Lito Lapid. Sige, sa mga nanonood sa akin, bobo. Ba't yun naman binoto si Lito Lapid? Alam mo, may mga nagsasabi sa akin, mga kaibigan ko tumatalik ha. Alam mo, Coach Wally, maraming nagawa yan dito sa probinsya namin. Si Lito Lapid. Talagang ganyan lang yan. Pero matulungin yan. Di sana dyan sa probinsya nyo. Ba't siya nagsenador? Diba? Walang silbi eh. If you're a good basketball player, bakit ka magta-try out? Bakit ka papasok sa soccer? You are a misplaced talent. Wala kang silbi sa soccer. Di ba? Kung magaling kang basketball player, doon, marami kang magagawa. Sa totoo lang, walang silbi dito si ano. Sinayang niya. Kung matulungin pala siya sa probinsya, nag-governor siya ron, natulungan niya ng maayos. Tapos, yung posisyon niya dyan, at least nagagamit sa paggawa ng batas. But anyway, at least siya, ayaw, tawanan sila ate, ayaw ng Pero baka gusto mo rin. Pwede rin. So, 3 na lang kailangan natin, Supremo. 9 na kami, pang 10 ka, 3 na lang, 13, Supremo. Okay. What's my point, Mr. President? Hindi po kami ang nagsabing may plot. Yan. Alam mo, itong problema ni si Tito Soto, nagpa-interview to kay Christian Isguera. At ang dami mong pangit na sinabi. Halata, doon sa interview niya kay Christian Isguera, parang galit siya sa Senado. Dahil ba,
nilalabas niya ang baho, ni Tamba at ni Saldico. Ako'y nagtatanong lang diyan, Tutasen. Kasi nagpa-interview ko diyan kay Christian. Alam mo meron akong mga kinausap na mga vloggers, 'di ko na sila babanggitin. Sabi ko, "Alam mo bilib din ako diyan kay Christian Esguerra, ha. Kahit, simple lang lakas ng views." Oo. Kasi although I don't, hindi ako bilib sa tayo niya kasi pabakla din. Pero mataas ang views sabi ko. Sabi nila, "Paano hindi tataas ang views niyan, ang ini-interview mga sikat." 'Di ba? Oh, alisan mo ng interview 'yan. Tingnan mo kung kaya mag-explain 'yan. But anyway, ako hindi 'yun ang tinitingnan ko. Wala namang issue sa akin kung magaling siya or hindi. Ang issue sa akin, successful siya dun sa ginagawa niya. So, so be it. Pero hindi ko gusto yung tayo niya. But anyway, nagpa-interview 'to kay ni-interview si Tito Sotto, hindi magaganda yung mga binitawan niya. At ito'y halatang-halata na meron silang tinatago, 'di ba? Hindi nila mapalabas si Saldico, hindi nila mapalabas si Tambi, iniiwasan yung patungkol dun. Tapos, ito'y aking opinyon. Hindi lang siya tuta ni Tambi. Magalit na yung maka-TVJ dito, Sa totoo lang tayo, may mga kaibigan din akong pabor sa TVJ, pero ngayon galit na. Ha? Bakit? Tutang-tuta. Connect lahat. Alam mo 'tong nangyayari ngayon, nililigtas nila yung sarili nila. Yung ginawa ni Tito Sotto, nililigtas niya rin si Bongbong Marcos. Nakikita niyo na kung paano mina-manipulate ni Bongbong Marcos ang sitwasyon para lang manatili siyang malinis. Ito rin, tingnan po natin. Okay, tingnan po naman natin ito. Ito ay may kumakalat na malaswang litrato. At andi dito po si Kiko Barsaga. Okay, so tingnan po natin kung paano minamanduhan ng kampo ni Bongbong Marcos. Pinakita natin kanina. Ngayon naman papakita natin kung paano minamanduhan ng kampo ni Tambi itong mga nagsasabi ng naglalabas ng baho o pagnanakaw ng gobyerno. Lalagyan niya ng pera yung di ba? I know he is not well. Ano kaya ibig sabihin niya? I know he is not well. Ano ibig sabihin? Siraulo siya, may tama, may sakit. Hindi ko maintindihan kung anong konteksto nito, Pakilagay niyo na lang diyan sa comment section. Anong ibig sabihin nitong si Puno? Kasi para sa akin, biglang pumasok ito nung 20th Congress, Napakaiyakin. Napakaiyakin. Tingnan natin kung ano sasabihin niya. But we cannot allow this behavior to be unresponded to, Kailangan magsalita tayo. Hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede babuyin yung mga babae natin, kababaihan natin ng ganyan. Di ba? We live in a decent society. Ayan, yung mga litrato, po-forward ko na. Ayan, kalat na yan kasi pinakalat ni Puno. We're trying to develop good moral character in our children. This is not helping. And he is a congressman. Yan. Okay, dito muna tayo. Bakit bigla ninyong pinuna yung litrato? Diba? Ako hindi ko alam kung kailan pa yung litrato na ito, kung bago lang ba yan, o hinukay. Pero bigla kayo naging concern doon sa mga malalaswang retrato. Pictures na lang, litrato. Sigurado ka ba yung mga kasamahan mo malilinis? Sigurado ka bang walang kabulastugan yan? Sigurado ka bang hindi nakikita yan sa... Ako, baka pangalanan ko yung mga mahihilig. Di ba? Kaya lang, ginamit pa nito si Puno yung babae. Ngayon bigla siyang concern doon sa image ng kamera. Akalain mo, ang nag-insert, ang sakit, Di ba? Para kang
Para kang inuputan sa puwet. Ang nag-insert, si Tambi. Pananagutin, ipasasagot kay Kiko. Ang baboy nyo. Sino bang nag-insert sa budget? Si Kiko ba? O si Tambi at saka si Saldi? Sino ang itinuturo na nagmamanipula ng pera para sa flood control projects? Si Kiko ba o si Tambi o si Saldi? Kasi nawala na tayo eh. Bigla tayo napunta. Ang tagal pinapalabas sa inyo si Tambi tsaka si Saldi, puno. Ang tagal ng sinasabi ang insertions na yan, yung kababuyan na yan, ang hinanapan nyo ng hindi maganda, si Kiko. Anong klaseng investigasyon ba yung ginagawa ninyo dyan? Diba parang ang labo? Yung sinasabi, ang baha sa Maynila, iimbestigahan Davao. Ang baha sa Quezon City, iimbestigahan Davao. Tarantaduhan na po yan. Niloloko nyo Pilipino niyan. Hindi, tanong lang, puno. Kailan nyo ilalabas si Saldi at si Tambi? Kaya nyo bang pagpaliwanagin? O lahat kayo under his kasunduan? Kasi nagiging ipokrito kayo eh. Ang layo nyo sa putukan. The main issue here na sinasabing mastermind ng flood control projects ngayon, ghost projects ngayon, ay si Tambi at si Saldi. Totoo o hindi, imbestigahan ninyo. Ba't napupunta kayo doon sa mga naglalabas nito? Halata naman kayo masyado. Barzaga. Jiggy, ilan pa nga doon sa mga pinunto ng NUP na maaaring nilabag nitong ni Barzaga ay ang revised penal code. Hindi lang daw kasi pang-iinsulto sa gobyerno yung ginagawa nga ni Barzaga, kundi maaaring magpasiklab ng karahasan o pag-aaklas nga o inciting to sedition. Ayan, yan ang problema. Nasa inciting to sedition na tayo. Tutuloy na yan sa sedition. Mamaya sa rebellion na yan. Alam nyo po, kulong yan. Walang piyansa. Alam na natin yan. Yung script nilang yan. Kasi ginawa nila yan kay Pastor Kibuloy. Naghalungkat sila ng kaso na dismiss naman na. Kunwari, imbestigahan sa kamara. Tapos, pupuyok si Risa. Tapos, iimbestigahan sa Senado. Tapos, papa-issue na ng warrant of arrest. Nagsimula lang yon. Aalala nyo ba, ang problema, nagsimula lang kay Ka Eric, may binanggit siya at saka si Doc Lorraine na budget nitong kamera. Nagalit ang kamera. Diniretso nila kay Pastor Kibuloy. Nakita nyo? Kung paano nila. Tingnan nyo. Sa susunod nito, inciting to sedition, pupunta yan sa rebellion. Pag hindi natin protektahan to si Kiko. Pupunta yan sa Senado. Before, kay Risa. Ngayon, kay Tutasen. Hindi po malayo. Baka mamaya, instead ng iniimbestigahan nito mga pisting ito, ay si Saldi at si Tambi, ang iimbestigahan nila Tutasen, si Kiko na. Tapos maglalabas na ng warrant of arrest. Tapos huhulihin na. Tahimik na naman. Paano ka magsasalita sa kulungan? Naiintindihan nyo? Napanood na namin yan eh. Ganyan po, nagkukuntsabahan na yung dalawa. Ngayon lang ako nakakita. Sige, sabihin ninyo sa mga kaedad ko at mas matanda pa sa akin. Kailan sa history ng Pilipinas na hinawakan ng House Speaker ang Senate President? Kailan hinawakan ng House Speaker ang Presidente? Huwag tayong maglokohan. Balitang-balita na yan, nilalaglag na ni Marcos si Tambi. Ito, alam ng mga vloggers nyo, huwag tayong maglokohan.
Nasa GC nyo yan. Kung wala sa GC nyo yan, alam nyo yung playbook. Nilalaglag na yan si Tambi. Pero hanggang ngayon, nakaupo pa rin. Oh. That's how weak your president is. Di ba? Ay, alam natin ito si Tambi ang nagpapalakad. Ang daming politiko na mukhang pera. Mamaya inciting to sedition na naman. Bakit? Puno. Pati nga si Marcos sinasabi pwedeng mag-rally. May sinabi ba siyang manakit kayo? Pero tingnan nyo, eto, sa mga kababayan natin, protektahan natin to si Kiko. Hindi ko sinasabing pabor ako sa kanya. Ang punto ko, nagsasalita eh. Diba? At maraming alam to, maglalabas daw siyang ebidensya. So, bago pag ganunin ng kampo ni Tambi, hindi ibig sabihin yariin yung bibig, patahimikin yung bibig. Mag-ingay na po tayo. Wala po akong sinasabing mananakit. Puno. Sinasabi ko lang yung sinabi ni Bongbong Marcos mag-rally. Kaya lang, wala din. Diba? Lakas talaga niya, no? Alam mo yung sitwasyon ng Pilipinas ngayon? It shows ang lalim ng problema ng politika natin. Hindi lang politika natin. Ang lalim ng problema ng mga Pilipino. Ngayon lang nangyari yan. Na napakasiga ng House Speaker. Na maraming politiko mukhang pera. Ganyan na po kalalim ang pagiging greedy. Ang laki pong problema natin. But ako, naniniwala ako, natatapos lahat yan. Pag-upo ni BP Sara, tatapos lahat yan. Yun nga lang, medyo 2028 pa. Ewan natin kung ano mga susunod na mangyayari. Tingnan po natin to. Ito, pakita natin. Duwag to si Tito Sen eh. Everyone has all the opportunity to defend themselves. Inisa-isa nila sa amin kung paano hindi tumutugma yung sinasabing resibo. May ghost projects, may ghost din na resibo. Halimbawa, kay Senator... Pero hindi lang may ghost projects, may ghost na resibo, may ghost congressman pa. May ghost speaker na. Alam mo, balita ko? Ha? Dumadami na po ang mawi-wheelchair. Bakit? Marami na daw lumabas ng bansa. Naku, huwag tayo mag-anuhan. Yung mga vlogger ni Tambi, alam nyo yan? Marami na daw di umanong naglabasan ng bansa. Huwag kami lokohin ninyo. Marami na lumabas ng bansa. Ano sasabihin yan? Di ba? Di may sakit. Pag uwi niyan dito, pag pinatawag, naka-wheelchair. O kaya, hindi talaga uuwi yan. May nagsasabi nga, hindi pa uuwi ni Tambi si Saldi kahit anong mangyari. Bakit? Maraming alam si Saldi. Baka magkabuhol-buhulan dila. Mahina pa naman daw yun. Alam lang nun about pera. Pero pagka ganyan, mahina daw nila lang yun. Mana kay Bongbong. Baka magkabuhol-buhol. Ilabas si Tambi. So hindi niya talaga pauwian niya kahit anong mangyari. At marami na daw naglalabasan. Magkakaroon po inflation. Example lang yan. Kasi pag naglabasan po yung pera ng Pilipinas, kukunti ang pera dito. Tama o tama-tama? Pag kumunti ang pera dito, tataas ang presyo ng lahat. Kasi nailabas na yung pera. Yan isabi, di umano. So, meron nga hindi pagkakaparehas. Jinggoy, naka-Amerikana siya nung birthday niya. Sabi nung witness, yun yung birthday niya. Kay Senator Joel, hindi pala screenshot yun ha. Ang screenshot, cellphone mo, kinunan mo ng picture, di ba? Sinave mo yung screen, kaya screenshot.
ito pala ay picture ng cellphone ng ibang tao. At hindi naman member ng CA si Joel nun. At confirmed na si Secretary, hindi tumutugma eh. Anong punto dito ni Cayetano? Yung nilabas na imbestigasyon sa kamera, mali-mali. 'Di ba? Hindi tugma. Kahit yung screenshot na lang, mali. Kaya anong sabi? 'Di ba? Ayusin niyo yung imbestigasyon ninyo. Alam mo, may problema talaga din dito si Tutasin. Kasi banggit siya ng banggit sa interview niya, tapos sinasabi niya hindi niya kasi pinakalanan. Wala naman akong pinakalanan. Duwag ka. Banggit ka ng banggit ng sitwasyon, pangalanan mo. So each one of them will have their opportunity, di ba? Ang tanong, sa daming binanggit from the DPWH to congressmen, bakit nakafocus tayo dito sa Senado? Kung meron tayong problema dito sa Senado, file kayo sa Ethics Committee. Yan, ulitin, di ba? Sa dami ng binanggit ang DPWH, binanggit sila Saldi, tsaka si Tambi, pero ba't nakafocus sa Senado? Yan nga ang point na sinasabi ko pa kanina kay Tito Soto, itong si Tito Soto, parang may lihim na galit sa Senado. Kung ayaw niyang mukha siyang tuta ni Tambi at saka ni BBM, ganun kasing kilos na ginagawa niya. Bakit diyan ka nakafocus? Di ba? Katulad nun, ba't hindi nasabihin kung yung sa CCTV kanino pumunta? O ngayon, suspect nyo tuloy lahat. Yan. Pangalanan kasi. Dahil itong issue dito, merong pumunta na contractor, tapos may hawak na pera, tapos dinalawang Senado. Yung pala fake news. Tapos hindi na lang sinabi kung saan pumunta. Pangalanan. Ako sinasabi ko lang din kasi nadidinig ko yung balita kanina. Yung katulad kay Tito Sen, hindi niya pinapangalanan. Mali nga yun. Huwag ka na magbanggit kung hindi mo rin papangalanan. So lahat suspect. Pambihira. Sinira niyong Senado, tapos meron kayong mga kasamahan dyan sa Senado na parang tuwang-tuwa na sinisira yung Senado. Galing po yan sa majority. Tingnan nyo? May pumunta rito? Yan ang iimbestigahan? Bakit minority? Ang galit. Sinisira dito Senado eh. Lahat suspect. Naintindihan nyo may pumunta tapos lahat suspect. Ba't di pangalanan? Yung pala, mali naman pala. Mali-mali yung video. O ngayon, kung CCTV ang pag-uusapan natin, pwede palang magplanta na dito. Papuntahin natin isang contractor sa isang media, tapos sabihin natin yung media na yan ay ganito. Gigets? Ang galing talaga ni Cayetano. Alam nyo, yan talaga ang style ng abogado. Kasi napansin ko yan sa daddy ko nung bata pa lang kami. Gusto niya lahat ng bagay nakasulat. May ebidensya. Tama siya Diba? Pwedeng pumunta dyan. Tapos kausapin lang yung media. Anong sabi dyan? Tanim. Nangyayari dyan, di ba? Tanim. Anong ginawa nila? Tanim chismis. Sino nagpasimula na magkakaroon ng kudita sa Senado? Si Lacson. Tapos, itong naman si Tutasen, nagpa-interview sa isa pang bugok kung ano-anong sinabi doon. Di sinabi niya, di parang tinawag na bugok si Lacson. Sa tanim chismis nga. Alam mo to si Tito Sen, ginagawa kasing noontime show ang Senado. Mahilig magsimula ng 2000. Once and for all, dapat ma-realize mo, senador ka na. Hindi ka si Christy Permin, hindi ka na simpleng artista or ikaw ay mahilig sa usaping chismis. I have nothing against kay Christy Permin. Okay yan. Okay naman yung mga sinasabi niya. Ang point ko, hindi ka na yung mga ganon, banggit ka ng banggit, di mo papangalanan. Tapos, galing naman pala sa kasamahan ninyo. Di ba?
Sumana ka doon sa mga tanim ebidensya. Ng mga iskalawag na mga politiko, iskalawag na mga pulis. Ikaw naman tanim tsismis, ang pangit, no? Oh. Ito naman tanim CCTV. 'Di ba? Pwede kang tama si magpapunta ka diyan ng kontraktor, pakausap mo si media, tapos siraan natin si media. Tapos wag natin pangalanan. Damay lahat ng media. Ang gago rin no? Ganyan ang mga politiko natin. And a Senate President at that. Wow. Hindi lang siya ha. Alam mo, ang lakas makagago kasi ng nangyayari ngayon. Ang ganda na nagiging investigasyon. Na-focus tayo doon. Di ba? Sige, anong rason ninyo bakit kailangan yung tanggalin sila Marcoleta? Di ba? Maraming salamat po doon sa ating mga subscriber. At doon sa mga hindi pa po nakasubscribe, wag pong kakalimutan. Mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po sa panunod. God bless everyone. Kita-kita po tayo muli.